Solo traveling in Korea can be a challenge when it comes to food, and that's because most restaurants are meant for sharing. But guess what? I still managed to enjoy a variety of Korean food kahit mag-isa lang ako. From hotel breakfasts to street food, convenience store finds, and restaurant meals, let me share with you what I ate in Korea as a solo traveler. Let's start with my hotel breakfast. Since libre na siya, why not take advantage, diba? Every morning, I had toast, cereals, and juice. Simple lang, but enough to start the day right. Tipid-tip din to, especially if you're on a budget. Ayan, this is breakfast, guys. Cereal, again. Okay lang yun, guys, kasi maski naman sa Pilipinas, cereal lang din naman na talaga at tinapay ang aking breakfast. So, happy ako pag may cereal. Ayan guys, kain tayo. Makakapagbigay nito ng energy sa atin. Energy. Ang sarap. Of course, hindi pwedeng lumampas sa Myeongdong without trying their street food. Ang daming choices dito guys, baka ma-overwhelm kayo. Kaya, even before you come here, dapat lista nyo na kung ano yung mga gusto nyong kainin. And ako, ito yung aking mga must-try favorites. How much? This ham fish ke 4,000, normal 1,000. 4,000, 2,000. Ito gusto ko to, pero parang nipis-nipis naman. 6,000 won. Sige, bili tayo. Choice, nakagatang ko na guys. Gutom na kasi talaga. Diyan ko siya binili kay ate. Yung kanina, yung tinuro ko sa inyo. Yung with cheese yung binili ko. Ano ba kinain ko kanina? At bakit tayo nabusog agad? Ay, yung bread. Egg bread. Tapos, fish cake. Tapos, tatlong kimbap. Meron pa akong tirang tatlo pa. Ayan, 7-Eleven. Bili tayo ng drinks sa 7-Eleven. Binili ko na drinks. Milky's 2,200. And as a solo traveler, pwedeng-pwede mong bitbitin sa hotel yung mga nabili mong street food. Maling binili ko to sa Myeongdong. Tapos dinala ko dito sa hotel. At dinner ko nito. Wala. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ba? Yeah. 5 pieces ng shrimp. Tsaka tanghulo. That's dinner for tonight. Maggutom pa tayo, din. Ba ako kakain ulit. Pakita ko nga pala sa inyo yung pantry. Ayan. Dito yung breakfast everyday. Ngayon lang ako nakakain guys ng shrimp na pinapapak lang, walang rice. Ang ganda dito sa hotel kasi dahil sa lapit nitong hotel, binit-bit ko dito kasi nakakapagod naman kumain ng nakatayo. Kaya yun, dinala ko dito yung mga pagkain. Ang sarap, grabe. Ang sarap. Grabe, ang sarap talaga nitong tanghulog. Ang crunchy. Grabe.
Grabe. Exceptional. If may budget-friendly at solo traveler-friendly food sa Korea, it's definitely from the convenience store. Laging accessible, walang problema kung mag-isa ka, at ang dami mong choices. Spaghetti. Ito parang tuna mayo ba ito? Parang nakalagay. Ito yung Dubai chocolate ba nilang sinasabi? Ito ba yun? Yung Dubai chocolate. Natikman natin, 5,000 won lang. Dubai chocolate. 6,000. Tara. Uy, may light pa sila eh. Tsaka may coffee. Ito. Caramel macchiato. Smooth. Ayan. Iced caramel macchiato. And again guys, kagaya nga na sinabi ko kanina, as a solo traveler, siguro mas maganda bitbitin mo na lang talaga yung mga pagkain na binibili mo sa convenience store and then you bring it back to your hotel para mas komportable kang kumain. Nakabili na ako dyan sa CU. This is dinner guys. Kimbap na galing sa convenience store. Pero alam na, kung ganito, hindi ko kaya ubusin. May hina akong kumain eh. Hindi daw pwedeng nagtitira ng ganito eh. Sabi niya hindi daw advisable yun. Dapat daw consume agad kasi nagiging bad daw. Napapanis daw agad ito. Ayan guys, may part 2 yung pagkain natin. Buti na lang bumili ko ng ganito kanina. Ayan o, cereal siya. Gatas siguro itong nandito sa ano. Ayan siya guys, bale. Diba nandito kanina? Ginanon ko lang siya. Parang ginanon ko. Natapon siya dyan. Ano pala siya? Yogurt? Sarap. Masarap siya. Yogurt. Tapos, ito uwi ko sana to pero kainin ko na lang dito. Tapos meron pa akong lace. Ito, bumili nga pala ako guys ng bulgogi burger. Doon sa E-Mart, 2,600 lang siya. At saka Milkies. Ayan. Masarap din pala to. Itong bulgogi burger. Sarap siya. Parang napakalaki. Kaya ko ba itong ubusin? One of the challenges in Korea ay yung culture nila na communally eating. Karamihan ng mga restaurants dito ay really meant for group dining. Pero may mga solo-friendly options din. At yun ang ituturo ko ngayon sa inyo. When searching for nearest restaurant sa Naver Map, ang itatype mo ay Honbap, nearest Honbap. At tingnan mo na din sa labas ng restaurant if they serve the food in bowls. I'm so happy guys. Ito pala talaga sa Hyundai ang mga ano ko, sunada ko. Nice. Let's eat. Abalone porridge. 15,000 won to, no? Diyan kami kumain, guys. Diyan sa Dohine, tama ba? Dohine restaurant. Medyo mahal yung pagkain nila dito, pero yung mura lang yung kinain namin. Ano ba? Abalone porridge. Yun. Ako yun na in-order ko kasi medyo mahal. Yung set nila dito, nasa 150k won. Nakakabusog din yung seafood porridge. Abalone porridge. Pagkain ng mga walang budget. And this is dinner, guys. At Burger King Whopper Jr. na 4 cheese. And lastly guys, pag nakita mo na yung restaurant ay merong grill on top of the table, that means it's for group dining. Sometimes they let you in, kaya lang you have to pay for the entire set.
Here are the 9 levels of solo eating in Korea. From eating alone at convenience stores to drinking and eating alone at a bar, I'm pretty sure mag-e-enjoy ka kahit mag-isa ka lang when it comes to dining in Korea. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and leave us a comment. And if you want to be a part of our community, just hit the subscribe button. See you in the next vlog.